Ang pangalan na pinili mong kalimutan. Sa taunang kompetisyon ng debate sa isang prestihiyosong unibersidad sa United Kingdom, sa ilalim ng maningning na ilaw ng entablado, nakatayo ang mga kinatawan ng kabataan mula sa 10 bansa. Nang si Maya Reyes, ang dalagang mula sa Pilipinas, ay magsimulang maglahad ng kanyang panig. Isang lalaking kalahok na British mula sa kabilang panig ang biglang sumabat sa isang malamig at bastos na tono, isang taong galing sa isang bansang abala lang sa kaguluhang pampulitika at korupsyon, may balak pang magsalita tungkol sa pandaigdigang pananaw. Umuwi ka at ayusin mo muna ang sarili mong bakuran. Agad-agad, umalingaw-ngaw ang mahihinang halakhakan sa buong bulwagan. May ilang nagsimulang magbulungan, habang ang iba'y nakatitig kay Maya, naghihintay na siya'y sumagot, naghihintay na magwala siya sa galit. Nanatiling tahimik si Maya sa loob ng 2, 3 segundo, ang kanyang mga mata ay ganap na kalmado. Bumalik siya sa kanyang mesa, kinuha ang panulat, at yumuko upang isulat ang isang pangungusap sa isang blankong puting card. Isang pangungusap lamang, walang paliwanag, walang galit na pakikipagtalo. Pagkatapos magsulat, inangat niya ang kanyang ulo at itinaas ang card sa ere. Ang binatang British, na ilang segundo lang ang nakalipas ay mayabang na nakangisi, ay biglang natigilan nang makita ang card. Unti-unting nagbago ang kulay ng kanyang mukha, at marahang nanginig ang kanyang mga daliri. Wala pang 30 segundo, binitawan niya ang mikropono, at tahimik na bumaba ng entablado. Saglit na nabalot ng katahimikan ang buong bulwagan, bago sumabog sa isang malakas na palakpakan na parang kulog. Ano nga ba ang nakasulat sa card na iyon? Bago pa man maganap ang pandaigdigang kompetisyon sa debate, alam na ni Maya na hindi magiging madali para sa kanya na kilalanin. Ang kompetisyon ay ginanap sa United Kingdom, sa isang sinaunang bulwagan ng isang matandang unibersidad. Sa mga pader na bato, marangal na nakasabit ang mga bandila ng mga unibersidad mula sa iba't ibang panig ng mundo, ngunit wala doon ang pamilyar niyang bandila na may araw at 3 bituin. Sa kanyang registration form, malinaw niyang isinulat ang Pilipinas, ngunit pagdating niya, ang nakalimbag sa kanyang name tag ay ang mga salitang tourist destination. Lumapit siya sa registration desk upang ipabago ito. Ngumiti lamang ang staff at sinabing, "Default na po iyan sa sistema, hindi ko na mababago." Hindi na siya umimik pa. Binaligtad niya ang name tag, ikinabit sa loob ng kanyang damit, at tanging ang pangalan niyang Filipino na lang ang nakalantad. Maya Reyes. Matagal na siyang sanay sa ganitong uri ng tahimik na pagbabalewala. Sa ibang bansa, maging sa akademya o sa mga pampublikong lugar, palagi niyang kailangang sagutin ang tanong na pinakaayaw niya, taga saan ka? Sa bawat pagkakataon, gusto niyang isagot, Pilipinas. Ngunit may susunod na magtatanong, yung lugar na maraming komplikadong problemang pampulitika, di ba? Natuto siyang ngumiti, natutong manahimik. Minsan, gusto niyang magtanong pabalik. Alam mo ba ang pagkakaiba ng Scotland at England? Ngunit kadalasan, itinatabi na lamang niya ang mga sagot na iyon para sa kanyang mga sanaysay, talumpati at mga gawa. Hindi siya pumunta roon para makipag-away. Pumunta siya roon para manalo ng kampeonato. Isa itong mataas na antas na pandaigdigang kompetisyon sa debate para sa kabataan. Ang bawat kalahok ay kailangang maglahad sa kanilang sariling wika at may kakayahang umunawa sa wika ng iba. Siya ang nag-iisang kalahok sa kompetisyon na gumamit ng wikang Filipino sa debate at isa sa iilan na nagmula sa isang bansang madalas maliitin sa pandaigdigang entablado. Sa unang araw ng kompetisyon, ang kanyang kalaban ay isang lalaking French law student. Napakagalang at kalmado niya. Nagdebate sila sa paksang. Dapat bang magkaroon ng limitasyon ang social media sa pagpapahayag ng pampublikong opinyon? Ginamit niya ang mga ebidensya at case studies mula sa Timog Silangang Asya. Sinabi ng kanyang kalaban, ang iyong pananaw at mga argumento ay lubos na naiiba sa aming mga Europeo, ngunit dahil doon, ito ay may malaking bigat. Nanalo siya at umabante sa susunod na round sa gitna ng walang tigil na palakpakan. Sa ikalawang round, kaharap niya ang isang babaeng Indian PhD, student sa sociology. Ang paksa ay pinapahinaba ng globalisasyong kultural ang mga lokal na tradisyon. Walang tigil sa pagsasalita ang kanyang kalaban sa entablado,
Habang siya'y gumamit ng simpleng estilo, dahan-dahang tinutukoy ang bawat butas sa argumento ng kalaban. Tinapos niya ito sa isang maikling pangungusap sa kanyang katutubong dialektong Cebuano na labis na hinangaan ng mga hurado. Nang araw na iyon, isang British coach ang lumapit sa kanya, ngumiti, at nagpaalala, ang susunod mong kalaban ay hindi magiging kasing galang niya. Saglit siyang natigilan. Tinapik ng lalaki ang kanyang balikat at umalis. Sa ikatlong round, ang kalaban niya ay si Simon Taylor, isang estudyanteng British, pangulo ng debate club ng isang tanyag na unibersidad, at isang bituin na pinag-uusapan sa media. Nang makita ni Maya si Simon sa backstage, nagbibiro ito sa isang volunteer, mabilis magsalita at puno ng pahiwatig ang mga salita. Narinig ko, yung susunod daw na babae galing sa isang third world country. Tapos gusto nilang ituring natin siya bilang isang pambansang kinatawan. Napakamapanlikha. Hindi umimik si Maya. Kalmado niyang isinulat ang mga pangunahing punto ng paksa sa kanyang kuwaderno. Sinulyapan siya ng kalaban at sinabi na may mapanuyang ngiti. Huwag kang mag-alala. Hindi kita aapihin. Seryoso lang ako makipagdebate sa mga kalaban mula sa mga mauunlad na bansa. Pag-akyat sa entablado, inihayag ang paksa. Sa panahon ng globalisasyon, kailangan pa bang turuan ang mga kabataan ng kamalayang pambansa? Naging tensyonado ang kapaligiran sa bulwagan. Seryoso ang mga hurado. Sa ibaba, naroon ang mga observer mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang mga propesor, estudyante, at dose-dosenang mamamahayag. Handang-handa si Maya. Malinaw ang kanyang argumento. Sa unang 5 minuto, matatag niyang inilahad na ang pambansang pagkakakilanlan ay hindi pagbubukod, kundi patunay ng tiwala sa sariling kultura. Nagsalita siya tungkol sa kung paano mapapanatili ng maliliit na bansa ang kanilang pagkakakilanlan sa gitna ng agos ng pandaigdigang kultura. Nagsalita siya tungkol sa wika, sa alaala, sa lupang sinilangan, at sa mga pinahahalagahan. Sumunod si Simon. Sa simula, kinutya lamang niya ang mga halimbawa ng maliliit na bansa na binanggit ni Maya gamit ang kwento ng mga tribo sa Africa noong panahon ng kolonyalismo para ipahiwatig ang posisyon ng Pilipinas sa mata ng kanluran. At pagkatapos, binitiwan niya ang pangungusap na iyon, isang taong galing sa isang bansang abala lang sa kaguluhang pampolitika at korupsyon, may balak pang magsalita tungkol sa pandaigdigang pananaw. Umuwi ka at ayusin mo muna ang sarili mong bakuran. Natahimik ang buong bulwagan. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pagiging pamilyar. Pamilyar sa kayabangang nagmumula sa kaisipang kanluranin. Pamilyar sa nakatagong puot sa mga Asyano. Pamilyar sa paggamit ng mga patakaran at kahulugan para gumuhit ng mga hindi nakikitang hangganan. Ilang internasyonal na estudyante ang natawa, isang reaksyon na pinaghalong pagpapahalaga sa sarili at paghamak. Yumuko si Maya at binuklat ang isang pahina. Tahimik sa loob ng ilang sandali. Hindi siya nagmadaling sumagot. Alam niyang ang pagmamadali ay ang pinakamalaking bawal sa debate at ang ganitong uri ng insulto ay nagpapakita lamang na minamaliit siya ng kanyang kalaban. Ipinagpatuloy niya ang paglalahad ng kanyang pananaw, hindi nagpakita ng emosyon, ngunit mas may diin at bigat ang kanyang boses. Ginamit niya ang mga kaganapan ng protesta sa maraming bansa sa mga nakalipas na taon na nag-ugat sa pagtanggi sa kultura upang patunayan na ang pakiramdam ng tinanggihang pagkakakilanlan ay lumilikha ng mga sugat para sa mga susunod na henerasyon. Sinipin niya ang sinabi ng kanyang ina, ang pangalan ay hindi para patunayan ang pag-iral, ang pangalan mismo ang pag-iral. Hindi na niya muling binanggit ang Pilipinas. Ngunit gumamit ng napakaraming salita upang paulit-ulit na lumitaw ang ideyang iyon. Pumasok ang kompetisyon sa yugto ng direktang sagutan. Sunod-sunod ang atake ni Simon, gamit ang mga salitang tulad ng hindi matatag na demokrasya, bansang puno ng kudeta, at nakakulong sa middle-income trap. Ilang beses siyang pinagsabihan ng mga hurado na kontrolin ang kanyang pananalita, ngunit lalo lang siyang nagiging agresibo na parabang nakikita na niya ang tagumpay. Sa huling 3 minuto, hindi na siya nakipagtalo. Ibinaba niya ang mikropono, kinuha ang blankong scoring card sa likuran, at nagsulat ng isang pangungusap. Mabagal ngunit tiyak ang kanyang pagsulat. Pagkatapos, tumayo siya at itinaas ang card.
Nakita ito ni Simon. Agad na nanigas ang kanyang ngiti. Hindi nakita ng mga manonood ang nakasulat, ngunit kitang-kita nila ang reaksyon niya. Natulala siya, namutla, at nanginginig ang kamay na may hawak na mikropono. 5 segundo ang lumipas, lumingon siya sa moderator at sinabing, "Inaatras ko na ang aking partisipasyon." Hindi siya nagbigay ng anumang paliwanag. Tumalikod siya at bumaba ng entablado. Ilang hurado ang napanganga ngunit walang masabi. Nananatiling nakatayo si Maya. Ang kanang kamay ay itinaas ang card. 10 segundo ang lumipas. At sumabog ang buong bulwagan sa palakpakan, ang pinakamalakas na palakpakan sa buong kompetisyon. Dahan-dahan siyang bumaba ng entablado. Ibinigay ang card sa mga hurado at bumalik sa kanyang upuan ng walang imik. Nakasulat sa card, ang kawalan ng puwang ay hindi nangangahulugang kawalan ng paninindigan. Hindi mo ito nakikita dahil pinili mong magbulag-bulagan. Wala siyang sinabing bansa, walang idinikit na anumang etiketa, ngunit ang pangungusap na iyon ay sintalas ng kutsilyo na pumunit sa pekeng kapayapaan at nagpahirap sa lahat na magpanggap na hindi ito nakikita. Sa backstage, isang staff ang bumulong, ito ang tunay na debate. Pag-alis sa entablado, hindi lumingon si Maya sa mga manonood, hindi pinansin ang mga humahangang tingin ng mga hurado. Pumasok siya sa backstage, tinupi ang card, at inilagay sa kanyang bulsa, tulad ng pagtatago sa isang pasaporte na madalas maliitin ang kahalagahan. Umaalingaw-ngaw pa rin ang palakpakan sa labas. Ipinakita sa malaking screen sa backstage, ang sandaling iyon ang larawan niya habang itinataas ang card. Napalibutan ng technical team ang screen, sinusubaybayan ang data na patuloy na nag-a-update sa social media. Bumuhos na parang baha ang mga post at komento. Ngunit hindi niya ito tiningnan. Umupo siya, uminom ng tubig, at yumuko para mag-isip. 10 minuto matapos ang kompetisyon, may nag-upload ng video clip niya habang itinataas ang card na may caption, "Kinatawan ng Pilipinas, hindi sinagot ang insulto, nagsulat lang ng isang pangungusap na nagpaatras sa kalaban." Sa loob lang ng 2 oras, umabot sa mahigit 1 milyong views ang video. Ang hashtag na "pinili mong magbulag-bulagan" ay mabilis na naging trending sa maraming platform. May nag-screenshot ng card na may kasamang text, "Hindi kailangan ng Pilipinas ang pagkilala mo para umiral." May gumawa ng montage ng insulto ng kalaban at ng larawan niyang tahimik na nakatayo habang itinataas ang card. Ang iba naman ay hinanap ang mga lumang larawan niya sa ibang kompetisyon at nag-post na may caption, "Galing siya sa isang lugar na minamaliit." Ngunit nakatayo siya sa pinakamatatalas na entablado sa mundo. Nagsimula na ang bagyo. Kinabukasan, sa morning news ng BBC, espesyal na binanggit ang debate, Dalagang Pilipina, kinuwestiyon sa katatagan ng politika, sumagot sa iisang pangungusap at nagpasuko sa kalaban sa entablado. Hindi niya binanggit ang bansa, ngunit tinukoy ang pagkukunwari sa pananaw ng mga makapangyarihang bansa. Pagkatapos, sabay-sabay na naglabas ng mga komentaryo ang The Guardian at The New York Times. Kapag ang imaheng binuo ay hindi na kayang tukuyin ang pag-iral, gumagamit ang mga kabataan ng ibang paraan upang isulat ang kanilang pangalan sa mapa ng mundo. Hindi ito isyu ng rehiyon, kundi isang katotohanan na kailangang harapin ng mundo. Paano nila pakikitunguhan ang mga hindi kinikilala? Kabaligtaran ng ingay, si Simon ay nanatiling tahimik. Nilock niya ang kanyang social media accounts at nawala sa loob ng 2 araw. Ang press conference na inihanda para sa kanya ay kinansela. Pumila ang media para interviewin si Maya, ngunit tinanggihan niya silang lahat. Hindi siya nagpaliwanag, hindi naglabas ng anumang pahayag. Nakita siya ng kanyang propesor na tagapayo na nagbabasa sa library. Binubuklat ang bawat pahina. Hindi niya napigilang magtanong, "Hindi ka ba magpapaliwanag?" Ngumiti lang si Maya at sumagot, "Hindi po ako nagpapaliwanag, Propesor. Nagpapatuloy lang po ako." Naghahanda siya para sa finals. Samantala, ang pangungusap sa card ay nagsimulang sipiin sa iba't ibang larangan. Isinulat ng isang international journalist sa kanyang column, "Hindi mo ito nakikita dahil pinili mong magbulag-bulagan." Hindi lang ito sitwasyon ng Pilipinas, kundi isang tanong para sa buong sistemang pandaigdig. Isang intern sa isang human rights organization ng United Nations ang nag-post sa kanyang personal account,
Wala pa akong nakitang sagot na ganito kalamig, ngunit matalas. Gumamit siya ng wika, pero parang gumamit siya ng kutsilyo. Isang estudyante mula sa Egypt ang nagkomento. Galing ako sa isang slum at tinatawag na walang bansa. Akala ko noon, kung wala akong pangalan, wala akong boses. Ipinakita niya sa akin na ang pangalan ay hindi ibinibigay ng iba. Nanatiling tahimik si Maya. Sa ikatlong araw, lumitaw si Simon sa isang TV show. Diretsahang tinanong ng host, "Bakit ka umatras sa kompetisyon?" Sumagot si Simon na may kalmadong mukha. "Dahil may mga bagay akong sinabi sa entablado na hindi dapat sabihin." Anong pangungusap? Nanahimik siya ng ilang segundo. At saka sinabi, "Akala ko noon, ang isang pandaigdigang kompetisyon ay binuo sa mga patakaran. Pero ipinaunawa niya sa akin na may mga taong hindi nabubuhay ayon sa mga patakaran. Hindi siya nakipagtalo sa'yo," sabi ng host. Nagsulat lang siya ng isang pangungusap. Yumuko si Simon. Ang pangungusap na iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang sagot. Bumulong ang host. Ang kawalan ng puwang ay hindi nangangahulugang kawalan ng paninindigan. Hindi mo ito nakikita dahil pinili mong magbulag-bulagan. Ipinikit ni Simon ang kanyang mga mata. Nanalo siya. Hindi lang sa debate. Nang gabing iyon, naging viral muli ang interview. Ngunit si Maya ay abala sa pagsulat ng isang liham para sa kanyang dating paaralan sa probinsya. Sa kanyang mesa sa dormitoryo, inihahanda niya ang buod ng kanyang karanasan para ipadala sa isang high school sa Cebu, kung saan dati siyang isang estudyanteng binawasan ng puntos sa isang oratorical contest dahil sa kanyang makapal na accent. Sa liham, isinulat niya, "Hindi ko ipinanalo ang kompetisyong ito para sa Pilipinas. Isang bagay lang ang pinatunayan ko. Hindi tayo umiiral dahil kinikilala tayo, kundi dahil hindi tayo kailanman nawala. At dahil doon, lalo tayong dapat makita." Gabi bago ang finals, isang babaeng kalahok mula sa Netherlands ang lumapit sa kanya at maingat na nagtanong, "Magsusulat ka na naman ba sa papel? Kung ako ang inatake ng ganoon, siguradong hindi ko mapipigilan ang sarili ko." Ngumiti si Maya at sumagot, "Hindi ako magaling makipag-away pero may iiwanan ako. Kapag kasama kita," sabi ng babae, "pakiramdam ko para kang isang bansa." Hindi siya sumagot, tumango lang ng bahagya. Huling araw ng kompetisyon. Kulay abo ang langit ng London at Ambon. Nakatayo si Maya sa harap ng dormitoryo. Isang kamay ay may hawak na payong. Ang isa'y may dalang bag. Humabol ang kanyang propesor na tagapayo at iniabot sa kanya ang isang ka-printer print na papel. Kakalabas lang ng anunsyo. "Tingnan mo, medyo komplikado ang itsura ng propesor." Kinuha niya ang papel, isang patak ng ulan ang tumama at nagpalabo sa mga letra. Mabilis niyang binasa, hindi nagbago ang kanyang tingin, ngunit bahagyang humigpit ang hawak ng kanyang mga daliri na nagpalukot sa papel. Sa final round, ipinagbabawal ang paglalahad ng mga isyung may kinalaman sa alitang pampulitika, nasyonalidad, at mga pambansang simbolo. Naintindihan niya ang ibig sabihin nito, at naintindihan niyang hindi ito ang unang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Pumasok siya sa venue. Puno ng tao ang bulwagan. Handa na ang mga TV crew at nakatutok ang mga ilaw sa gitna ng entablado. Nakasulat sa pisara ang paksa para sa finals. Dapat pa bang ipaglaban ng kabataan ng bansa? Isang kabalintunaan. Inanunsyo ng moderator ang pagkakasunod-sunod. Nagsimula sa isang kalahok na Amerikano. Matatas siyang nagsalita tungkol sa responsibilidad, katapatan, at kung paanong ang bansa ang nagbibigay sa iyo ng lahat. Puno ng matinding pagkamakabayan at kumpiyansang kanluranin ang kanyang mga salita. Sumunod si Maya. Tumayo siya at lumakad papunta sa podium. Sa sandaling iyon, natahimik ang buong bulwagan. Tumingin siya sa mga manonood, sa mga diplomatikong observer na nakaupo sa huling hanay. Kumunot ang noo ng isa sa kanila, seryoso ang mukha. Tumikhim si Maya at dahan-dahang nagsimula. Hindi niya sinabi ang salitang Pilipinas. Hindi siya nagwagayway ng bandila, hindi sumigaw ng slogan. Nagkuwento lang siya. "Lumaki ako sa isang lugar na marahil ay narinig niyo lang sa balita dahil madalas itong mabanggit sa mga negatibong aspeto.
Mula pagkabata, natuto ako ng 2 wika. Sa paaralan, kapag nagbabasa kami, kailangan naming magbasa sa standard na tono. Kung hindi, babawasan ang aming puntos. Ngunit ang lola ko, ang kaya lang niyang salitain ay ang hindi standard na wikang iyon. Sa tuwing ginagaya ko siya, lagi akong itinatama ng aking guro. 7 taong gulang ako noon. Nagsimula akong isipin na ang wikang sinasalita ng lola ko ay hindi tama, mali, at dapat itama. Huminto siya sandali at inilibot ang tingin sa buong silid. Nang lumaki ako, nalaman kong ang lola ko ay nagsasalita lamang sa paraang nakatulong sa kanya upang mabuhay. At ang itinuro sa akin ay isang teknik lamang para burahin ang ibang mga tunog. Hindi tumawa ang mga manonood. Walang gumalaw. Nagpatuloy siya. Pumunta ako rito para sa kompetisyon. May nagsabing ang lugar na pinanggalingan ko ay puno ng panloob na problema at hindi dapat magsalita tungkol sa pandaigdigang pananaw. Hindi ko siya sinagot, pero may gusto akong sabihin sa kanya. Huminto siya at tumingin sa kinatawan na nakaupo sa huling hanay. Ang tunay na dapat ipaglaban sa mundong ito ay hindi ang bansa, kundi kapag sinabi mong, taga rito ako, at saan mang lugar, walang sinumang puputol sa'yo, tatanggi sa'yo, o pipilitin kang burahin ito. Ilang hurado ang nagsimulang magsulat. Ang ilan ay mas seryosong tumingin sa kanya. Maging ang diplomatikong observer, na dati malamig ang mukha, ay bahagyang tumango. Hindi siya gumamit ng anumang salita ng pagtatalo, walang terminolohiyang pampulitika. Sa huling 30 segundo, huminga siya ng malalim at dahan-dahang inilabas mula sa kanyang damit ang lukot na card. Iyon ang card na isinulat niya noong araw na umatras si Simon. Binuksan niya ito, itinaas, at pagkatapos ay mariing inilagay sa gitna ng podium. Ito ay isang blankong scoring card. Sa unang araw ng kompetisyon, nagsulat ako ng isang pangungusap dito. Huminto siya sandali. Ngunit ngayon, gusto kong hindi na ito pag-aari ng iisang tao. Kumuha siya ng isa pang card mula sa kanyang bulsa at nagsulat ng isang pangungusap. Itinaas niya ito. Natahimik ang buong bulwagan na parang walang tao. Maaring patahimikin ang pangalan, ngunit hindi ito kailanman malilimutan. Walang bandila, walang slogan, walang simbolo. Ngunit sa sandaling iyon, naintindihan ng lahat kung saan siya nanggaling at kung ano ang kanyang kinakatawan. Ilang hurado ang namula ang mata. Ang ilan ay yumuko para mag-isip. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang palakpakan mula sa pinakamalayong sulok, unti-unting kumalat hanggang sa bumalot sa buong bulwagan. Natapos ang kompetisyon. Hindi na natili si Maya para sa mga interview. At hindi rin siya dumalo sa award ceremony. Dumaan siya sa backstage, sinuong ang mga tao, kinuha ang kanyang bag, at umalis. Paglabas niya, isang estudyanteng British ang humabol at nag-abot sa kanya ng isang kuwaderno. Puwede ka bang magsulat ng isang bagay para sa akin? Kinuha niya ang panulat at isinulat sa unang pahina. Hindi ko kailangan ng sinumang kumatawan sa akin, at hindi ko kailangan ng pahintulot mo para umiral. Nilagdaan niya ang kanyang pangalan, Maya Reyes, at isinauli ang kuwaderno bago naglakad papalayo sa ilalim ng ulan. 3 araw ang lumipas. Ang video clip ng debate ay ipinalabas muli sa maraming international media channels. Hindi binanggit sa headline ang Pilipinas, at hindi rin isinulat ang tungkol sa kanyang bansa, ngunit sa comment section, puno ito ng iisang pangungusap. Hindi niya binanggit ang kanyang bansa, ngunit ipinaalala niya sa amin ang kanyang pangalan. Ang 2 pangungusap sa 2 card ay isinalin sa mahigit 10 wika, inilimbag sa mga poster ng mga kilusan ng kabataan, mga materyales sa pagtuturo, at sa promotional materials para sa United Nations Youth Forum. At ang talumpati niya ng araw na iyon ay isinama sa mga aklat-aralin sa pragmatics ng mga pandaigdigang unibersidad sa isang kabanatang pinamagatang ang mga piniling magbulag-bulagan. Nang araw na siya'y bumalik sa Pilipinas, isang madaling araw sa Naya, walang seremonya ng pagsalubong. Tanging ang kanyang ina, ang naghihintay sa labasan. Ngumiti ang kanyang ina at nagtanong. Sa pagkakataong ito, nasabi mo na ba? Bahagya siyang tumango. Nagtanong muli ang ina. Naintindihan ba nila? Yumuko siya at ngumiti. Nakita na nila, Nay. Hindi siya sumigaw, hindi nagpaliwanag,
at hindi sinubukang patunayan kung sino ang tama o mali. Tumayo lang siya sa entablado, gamit ang 2 card at 2 pangungusap upang ipakita sa buong mundo ang isang pangalan na matagal nang tinakpan. Nagmula siya sa isang bansang sinasabing puno lamang ng panloob na problema, ngunit nagawa niyang patahimikin at pakinggan ng isang makapangyarihang bansa. Walang bandilang iwinagayway sa kaganapan, ngunit ginamit niya ang kanyang mga gawa upang sabihin sa lahat, hindi lahat ng pag-iral ay kailangang maghintay ng iyong pagkilala para umiral. Ang pagpili mong magbulag-bulagan ay hindi nangangahulugang nawawala kami. Ang pagmamaliit mo sa aming mga problema ay hindi rin makakapigil sa aming pag-akyat sa pandaigdigang entablado. Ipinanalo niya hindi lang ang isang kompetisyon, kundi ang dignidad ng libo-libo, milyon-milyong taong minsay tinanggihan. At kung ikaw man ay minsan ng sinupil, binura, o tinanggihan, sabihin mo sa kanila, narito pa rin kami. May pangalan kami. Hindi namin kailangang maghintay na may tumukoy sa amin.